Sabi ng iba, wala bang ibang magsasalita? Wala ka, wala naman to bayad, nagreklamo ka pa eh. Biro lang. So, last week po, pinag-usapan namin. Diretso ko na para may masarap yung question and answer. Ah, para masagot yung mga tanong nyo sa isipan pagkatapos natin mag-usap-usap. So, last week, pinag-usapan natin yung mystery of, na yung topic, no? Mystery of Christ and the church. So, ano nga ba yung mystery na nakatago sa pag-aasawa? It's the mystery of Christ and church. So, yung pag-asawa ay hinalintulad saan? Sa relationship ng church at ni Christ. Okay? So, yung lalaki nire-represent si Christ, yung babae nire-represent yung church. Okay? Yung mga pinili ng Diyos, yung mga mananampalataya. So, today, or tonight, we're going to talk about building a Christ-centered home. Oras pa yun. O, di ba? Inoorasan pa tayo. Building a Christ-centered home. Okay? So, a Christ-centered home ay isang tahanan na itinatag sa pundasyon ni Hesukristo. Hindi lang basta relihiyoso, kundi bawat aspeto. Pagmamahalan ng mag-asawa, pagpapalaki sa mga anak, sa desisyon sa araw-araw, ay nakaayon sa salita ng Diyos. Yun yung pagbibuild ng Christ-centered home. Okay? So, again, our verse is from Ephesians 5:22 to 33. So, eto kabuuan na to. Pinag-usapan namin last time kung nandito kayo or kung mababalikan nyo sa YouTube, no, sa ating channel sa YouTube, panoorin nyo na lang, inisa-isa natin to, pinaliwanag natin ng maigi. Pero right now, pag-usapan natin yung kabuuan, kung paano nga ba ma-apply to sa pamilya, sa tahanan. Okay? Sabi dito, wives, submit yourselves to your own husbands as you do to the Lord. Okay? So, medyo maiksi lang yung aking topic, pero bigyan ko ng emphasis yung mga verses dito, no? So, dapat mas sinusunod niyo yung asawa ninyo kaysa sa pastor. Ha? Talaga ba? Oh, sabi. Hindi naman sinabi diyan. Wives, submit yourselves to your own pastor as you do to the Lord. O, for example, lang ako magbigay ako ng example. Yung halimbawa, yung pastor, sinasabi na, o kayo, mga miyembro ng church na to, dapat ipakita ninyo ang inyong faithfulness na hindi kayo ma-absent. Sabi ng pastor yan. Sabi ng asawa mo, linggo na nga lang yung bakasyon ko eh. Hindi pa kita kasama, ayoko naman mag-church dyan. Di ba? Senaryo. Sino susundin mo? Sinabi ng pastor, yung sinabi ng asawa mo, ano sabi dito? Diba? Your first ministry is not what you do sa church. Kasi yung pagkakaintindi natin sa church ay yung building. Diba? Pero, ang sinasabing church ay yung called out ones. Tayo mismo. Okay? Ang Diyos ay hindi nananahan sa building, kundi nananahan sa puso natin. So, kahit nasaan ka, nandun ng Diyos. Basta naniniwala ka sa Kanya. So, ang trabaho mo, number 1, bilang babae, to submit yourself sa asawa mo. Oo, kung sa akin, hihingi ng payo, anong gagawin ko? Ayaw na akong pag-churchin ng asawa ko. Di wag ka mag-church, sabi ng asawa mo yun. Yun yung sinasabi ng Bible eh. Now, kailan mo lang hindi susundin yung asawa mo pag hindi na align sa sinasabi ni Lord? Eh, yung hindi pagsisimba, hindi yan align. Sinasabi ng Lord, wait. Saan mo mababasa yun? Diba? Questionable yun. Pero yung alagaan mo yung asawa mo, mahalin mo siya, huwag mo siyang awayin, respeto mo siya, makinig ka sa kanya, yun ang inuutos ng Diyos. Pag pinagbenta ka na ng marijuana ng asawa mo, huwag ka nang sumunod.
Di ba? Kasi makakasira ng buhay. Tingin mo, sa tingin mo, pag tinimbang mo, mali na, di wag mo na sundin kasi hindi na talaga naaayon sa Diyos. Pero yung sasabihin ng asawa mo lang na magbigay ka ng time sa akin, lagi ka na lang nandiyan sa church. Di ba? O, kahit naman alagaan mo yung asawa mo, pinapupurihan mo siya eh. Naintindihan niyo ba ako? Baka lang kasi nami-misinterpret natin yung mga ganong bagay. So again, submit yourselves to your own husband as you do to the Lord. Okay? For the husband is the head of the wife as Christ is the head of the church. Kita mo, yan yung mystery dyan. Yung pag-aasawa daw, para daw si Christ bilang head ng church. At yung church, yung body ni Christ na siya yung tagapagligtas. His body of which He is the Savior. Ikaw ang Savior bilang lalaki. Katulad ni Kristo. Ikaw yung laging nagsasakripisyo, dapat. Ikaw yung laging umaako ng kasalanan, kahit kasalanan ng asawang babae. Yan yung mga topic namin last time. No? Kaya sarap balikan ito eh. Balikan nyo yung YouTube videos natin. Yung mga topics namin last time sa mga hindi pa naka-attend. Okay? Now, as the church submit to Christ, also wives should submit to their husbands in medyo mahirap yan. Everything. Diba? So, para sa babae yan, ito yung para sa lalaki. Husbands, love your wives just as Christ loved the church and gave Himself up for her. Binigay niya. Namatay siya para sa babae. No? Si Christ, para lang alam nyo, meron siyang asawa. No? Symbolize na ang church ang kanyang bride and he is the bride's groom. Okay? Sinasabi rin yan sa Revelation at kung makikita niyo yung mystery dito sa pag-uusap sa sinasabi dito sa Ephesians ay parang ganun nga. Si Kristo yung bride's groom, the husband, and the church is the bride, the wife. So dapat yung relasyon ng mag-asawa parang same sa relasyon ng church at ni Kristo. Okay? Yun yung ine-emphasize dito ni Paul. To make her holy, cleansing her by the washing with water through the word, and to present her to himself. Prinesent ni Kristo sa sarili niya, pero siya muna yung naglinis. O kaya pag yung babae nagkakasala, yun, doon na nga nauso yung sinasabi lagi ni Kagawad eh. Yung naghahanap ka ng babaeng tama, nakahanap ka ng babaeng laging tama. Umahanap ka ng tamang babae, ang nahanap mo babaeng laging tama. Biblical pala yun. Kasi isipin mo, si Kristo, namatay siya para sa makasalanang mga tao. The wife. Sinong nagkasala? Ang tao. The church. Diba? No. Saan siya nagkasala? Sa Diyos. Sino namatay? Ang Diyos. Parang iba yung logic, no? Pag pinag-isipan mo, parang ganun ba talaga? Oo, sinasabi dito eh. Okay? So again, balikan nyo yung mga topic natin. Mas mapapaliwanag doon na maigi. Konti lang oras ko to explain this. Pero gusto kong madaanan lahat eh. To make her holy, cleansing her by the washing with water through the word, and to present her to himself. Present niya sa sarili niya a radiant church without stain or wrinkle or any blemish but holy and blameless. Para bang pag hinarap mo sa sarili mo yung asawa mo, kahit na kanina inaway ka niya, para bang wala siyang kasalanan. Naintindihan niyo ba ako? Mahirap lang ito tanggapin, pero pag ito na-apply nyo, magiging masaya yung buhay nyo. Ha? Hindi ito suggestion. The Bible tells us this. And this is the principle from the Lord. Okay? So, medyo mahirap itong i-adjust sa sarili mo, pero pag ito, natutunan natin, talagang magiging maginhawa yung buhay natin. Walang away sa bahay. Alam niyo na technique, no? Hindi kung kani-kanino kayo makikinig na payo. Ito pinapayo ng Bible sa bawat isa. Okay, next is, sabi dyan, in this same way, husband ought to love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. Kung mahal mo daw yung asawa mo, mahal mo yung sarili mo. Para daw bang itinuturing mo yung asawa mo ay parte ng katawan mo.
Sino nga naman, after all, no one ever hated their own body. Ayaw mo ba sa katawan mo? Pag nakikita mo ba yung katawan mo, ew, ganun yung dating. Di ba? Talagang pinapakain mo yan, inaalagaan mo, kahit na lalaki ka, nag-ano ka, facial something, di ba? Tapos gusto mo pang pumayat, nag-exercise ka. Anyway, dun sa mga matataba, huwag kayong mag-alala. Kasi huwag kayong maingit sa mga payat na katulad namin. Kasi pag nagkaroon tagutom, di ba? O, yung mga payat, kami, mga payat, patay na. Kayo, papayat pa lang. But they feed and care for their body, just as Christ does the church. For we are members of His body. Kaya tinuturing tayong katawan ni Kristo. Siya yung ulo natin. Okay? It's the same. It's the same way. Yung lalaki yung ulo, yung babae yung katawan. Okay? Ayan. Next is, for this reason, a man will leave his father also, and mother, napunta ako dito, and be united to his wife, and the two will become one flesh. This is a profound mystery, but I am talking about Christ and the church. Ito yung last week naming topic. However, each one of you also must love his wife as he loves himself, and the wife must respect her husband. 33 na ba yun? Okay, so, introduction. God's kingdom starts at home. Okay? So, ang paghahari ng Diyos ay hindi lang para sa simbahan o lipunan. Nagsisimula ito sa tahanan, sa bahay nyo. Ang pamilya ang unang lugar kung saan dapat makita ang pag-ibig, katuwiran, at kapayapaan ng kaharian ng Diyos. You remember the prayer? Sabi ng mga apostol, paano nga ba kami mananalangin? Sabi ni Jesus Christ, this is how you pray. Lagi niyo itong pinipray. Our Father, who art in heaven, hallowed be your name. Di ba kabisado niyo to? Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Oh, minsan lang, hindi lang natin inuunawa. Matagal na natin itong kabisado, pero we don't understand. Oh, parang ganito. Our Father, who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done. Ano yung ibig sabihin nyo? Your kingdom come. Ini-invite mo yung kingdom na dumating. Saan? Sa buhay mo. Hindi sa buhay ng ibang tao, di ba? Panalangin mo to eh. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Kung ano daw yung will niya sa heaven, pag-ibig, katuwiran, kapayapaan, ganun din daw yung mangyari sa lupa. That's how Jesus teach His disciples how to pray. Tinuturuan niya na yung kaharian ay bumaba at ipanalangin na yung kaharian ay bumaba at yung will ng Diyos sa langit, ganun din yung mangyari. Kung puro pagmamahal sa langit, dapat puro rin tayo pagmamahal dito sa lupa. Lalong-lalo na sa tahanan niya. Tama? Okay, so, the family is the first nation. If you destroy the family, you destroy society. So, pwede ko bang sisihin yung magulang ng mga korap ngayon? Kung bakit korap yung kanilang mga anak? Ha? Halimbawa, yung tatay ay maayos, yung anak ay korap. Sino may kasalanan? Most likely, magulang. Dahil hindi niya pinalaki ng tama yung kanyang anak. Though may sarili-sarili tayong responsibilidad, yun nga lang, baka lang kasi hindi nakakita sa'yo yung bagay na gusto mong ituro sana. As if tinuturo natin. As if pinapakita natin. And that's the problem.
Baka kasi hindi napapakita. If you destroy the family, you destroy the society. Karamihan ng mga krimen, most likely, based sa study ko, mga 80 to 85%, yung dahilan ng krimen, yung taong gumawa ng krimen, ay fatherless. Walang tatay, o kaya naman walang magulang. So, that's why nagawa nila yung bagay na yun kasi walang nagturo ng tama, walang nagpakita ng tama. Kaya pag na-destroy yung pamilya, pag yung mag-asawa naghiwalay, wala na mag-aaruga, yung nanay dadalhin yung mga anak, hindi papaano sa mga kanyang ex, di ba? Tapos yung bago niya magiging asawa, hindi naman ituturing ng parang tunay na anak yung bata. Ano mangyayari? Walang tatay. Walang magpapalaking maayos. Tapos magkakaroon ng selosan. Bakit hindi mo inaalagaan yung tunay nating anak? Yung mga anak ko sa labas yung lagi mong inaaruga. O ngayon, magpo-focus na yung babae dun sa anak niya, dun sa bago niyang asawa. Yung mga anak niya, papa, dun na nga lang kayo kay mama. Ipapaalaga na sa kanyang nanay at tatay. Papabayaan na. O, I don't know, ano yung mga cases, pero gusto ko ma-figure out nyo. Makita nyo yung mga scenarios. That's why you don't need to, you are being, ano tawag dito, warned. Kung ano yung pinagsama ng Diyos, huwag paghiwalayin ninyo man. Kahit ikaw man nakasama dun sa pinagsama. Dapat hindi ka mag-cause ng divorce. Kasi pag na-destroy yung family, you destroy the society. The first institution God created was not the church building, not government, but the family. It's the most important. No, kayong mga magulang, kayong mag-asawa, dapat na ipapamuhay ninyo yung sinasabi. Doon sa binasa natin kanina sa Ephesians 5, para nakikita ng mga anak ninyo na meron talagang Diyos. Hindi ito basta pagiging relihiyoso lang, kundi pagiging parte, pagiging citizen ng kingdom ng Diyos. Genesis 18 to 24. Pag binasa mo yan, medyo mahaba to, pero let's read. The Lord God said, "It is not good for the man to be alone." Okay? "I will make a helper suitable for him." Yung lalaki daw, hindi good mag-isa. Hindi sinabi diyan, it is not happy. Ibig sabihin, pag nag-asawa ka, hindi naman pagiging masaya yon. Actually, yung Bible nagsasabi, si Paul sinasabihan yung mga tao na wag na lang kayo mag-asawa. Mas maganda yan para sa inyo. Pero kung hindi niya matiis, mag-asawa kayo. Pero ang pag-asawa ay magulo, sabi ni Paul. So, hindi yan happy. It is not happy for the man to be alone. So, ibig sabihin, para bang hindi lang good. Pero may requirements yung pagiging man. Pag binalikan mo yung mga verse na yan, may requirements kung anong klaseng lalaki. Yung lalaki na sumusunod sa Diyos. Yung lalaki na alam yung purpose ng Diyos. No? Pag binasa mo yan. It is not good for that kind of man. Pero yung mga lalaki na hindi naman alam yung purpose ng marriage, hindi alam yung purpose ng buhay niya, it is good for him to be alone. Pero those people who has a purpose and knows God and knows His Word and follow Him, it is not good for him to be alone. He needs a helper, and that's the purpose of marriage. No? Tayo, ang purpose natin sa marriage, kami mga lalaki, purpose namin sa marriage para secret. 'Di ba? Kayo mga babae, ang purpose niya sa marriage kasi gusto niya ng Prince Charming. Gusto niya maging masaya. Pero baka nagkakamali kayo. Sino dito nag-asawa na naging masaya siya?
Naintindihan niyo ba yung sinasabi ko? Mas masayang binata, walang magbabawal sa'yo. Walang limitasyon sa kasiyahan. Pero pag nag-asawa ka, madami ng bawal. Hindi para hindi ka mapahamak, kundi para mas maging maayos yung pag-aasawa na mayroon ka. Pero hindi masaya magkaroon ng asawa, lalo na kung hindi mo to alam. Hindi mo maintindihan. Hindi magiging masaya to kung hindi mo maintindihan yung tunay na purpose. Kaya ipapaintindi ko sa inyo. Now the Lord God had formed out of the ground all wild animals and all the birds in the sky. He brought them to the man to see what he would name them. And whatever the name, the man called each living creature, that was its name. So pinangalanan niya lahat ng dinadala ng Diyos sa kanya. Yun yung trabaho ni Adam. So the man gave names to all the livestock, the birds in the sky, and all the wild animals. But for Adam, no suitable helper was found. So siguro dinala sa kanya yung hippopotamus. Sabi niya, Adam, okay na ba to? Sabi ni Adam, hindi po yan para sa akin, Lord. Dinala yung orangutan, yung lahat ng pinangalanan ni Adam, tapos lahat ng pinapangalanan niya, siguro pinapapili siya ni Lord. Sabi niya, for Adam, no suitable helper was found. Wala siyang makita sa mga hayop. Naintindihan niyo to? Oh. Kaya pag tinanong niyo ako, sino ba ang pumipili? Si Lord or ikaw? Ikaw. Binibigyan ka lang niya ng options. Ha? Magiging sinungaling ako pag sinabi kong si Lord ang pumipili. Kasi lahat ng inasawa niyo, kung sino man may asawa dito, ikaw pumili niya. Si Lord. Okay? The Lord will give you options. So, ibang topic na yun. So the Lord God caused the man to fall into this deep sleep, and while he was sleeping, he took one of the man's ribs. Pinatulog yung tao, yung lalaki, si Adam, tapos kinuha yung isang parte ng kanyang katawan, and then close up the place with flesh. Then the Lord God made a woman from the rib he had taken out of the man, and he brought her to the man. The man said, kinikwento ko lang sa inyo to this is now bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman. Siya pa rin nagpangalan kasi yun yung trabaho ni Adam. Tapos ano sabi niya? For she was taken out of the man. That is why a man leaves his father and mother and is united to his wife, and they become one flesh. Kinasal na sila. This is the first marriage na ginawa sa sangkatauhan. Okay? Papansin niyo dyan, pag kinasal daw kayo, yung lalaki, iiwan daw yung kanyang ama at kanyang mama. So, hindi na dapat makipisan sa magulang. Total. Okay? Hindi yung babae yung nakisama, kundi hiniwalayan mo na yung magulang mo at bumuo ka na ng sarili mong pamilya. Ibig sabihin, ang primary family mo na ay yung asawa mo. Hindi yung nanay at tatay mo. Tapos parang less priority mo yung asawa mo. Hindi ganon. Okay? Iiwan mo na yung magulang mo eh. Same sa babae. Dapat priority nyo na sa lahat yung asawa nyo. Kaya, nung naintindihan ko to, nung tinanong ako ng bata ako, sabi sa akin, halimbawa, nalulunod kayo, tumaob yung bangka, nandun yung mama mo, tapos yung asawa mo, sino una mo sasagutin? Sabihin ko, mama ko. Mali. Asawa muna. Kasi yun yung unang-una mong pamilya. Pag nag-asawa ka na, iiwan mo na yung magulang mo. Naintindihan? Hindi na yung magulang mo yung priority, kundi yung asawa mo. O, i-broaden nyo na lang yung sinabi ko. Sa lahat ng pagkakataon, huwag niyong papakinggan yung magulang mo, mas papakinggan niyo yung asawa niyo. Intindihan? Pag sinabi ng tatay mo na, ganito gawin niyo kasi sa mga bata eh, sabi ng asawa mo lalaki, huwag ganyan, ganito gusto ko. Sino papakinggan niyo? Hindi kay papa tayo makinig kasi marami nang alam yun.
Hindi kay Papa tayo kasi bata pa lang ako, yun dyan na yung Papa ko, ikaw ngayon ka lang dumating sa buhay ko. Aba. Mali na. Di ba? So, sa madaling salita, your home is not just a house. It is the smallest unit of the kingdom of God. Okay? The principle, if Christ is not the Lord in your house, you cannot be Lord. He cannot be Lord in your community. O kaya, mapapansin mo yung pamilya natin dito sa Pilipinas, yung mga pamilya dito sa Pilipinas, no? Napakaliit lang ng percentage na si Lord God talaga yung hari. Na siya talaga yung Lord ng pamilya. Mas Lord ng ibang pamilya, yung pera, yung kanilang tagumpay sa buhay, yung kanilang pride. Kaya, ano nangyayari sa society natin? Diba? So, you want to help these Philippines to change? Start it with your family, inside your home. Gusto natin, magbago na ang Pilipinas! Mag-rally tayo! Simulan mo sa bahay nyo. Baka doon pa lang, hindi mo na ginagawa. Kahit patingin mo, pag ikaw namuno, magiging maayos, hindi. Napaka-imposible. Kung sa bahay mo nga, hindi mo mai-apply. So, hindi ko kayo pinapagalitan, ha? Nasabi ko lang naman yung nakalagay dito. So, we have points. Point number 1, introduction pa lang pala yung kanino. Sabi ko, mabilis lang ako eh. Principle of divine order. Sabi dito, 1 Corinthians 11:3. But I want you to realize that the head of every man is Christ, and the head of the woman is man, and the head of Christ is God. O kaya si God the Father, sinusunod siya ni Christ. Okay? Magaling yan. Maganda yan. So, sabi dito sa Colossians 3:18-21, wives, submit yourselves to your husbands as is fitting in the Lord. Husbands, ayan na. Submit yourselves to your husband as is fitting in the Lord. Laging may ganyan. Ibig sabihin, pag yung husband ninyo, ang inuutos sa inyo ay, tabihan mo yung kumpare ko. Makipagsiping ka sa kanya. Bubugbugin kita pag di ka sumunod. Sabi ni Lord, sumunod ako, gwapo naman si kumpare. Hindi, wag ka susunod. Mali yun eh. Hindi align yun sa gusto ni Lord. Kung ano lang yung align. Kaya nga nililinaw ko kanina eh. Yung pag-church naman, tsaka yung pag-aalaga mo sa pamilya mo, mas importanteng alagaan mo yung pamilya mo kaysa mag-church ka. Mas importante yun. Kasi church is ministry. And your first ministry is your family. Attending the church is ministry. Kaugalian na nga lang yan. Kasi minsan uma-attend ka pero hindi mo naman talaga ina-attendan. Yung utak mo nasa negosyo pa rin. Wala lang, para lang makita ng mga tao na uma-attend ka. Nag-church din naman kami. Pero wala na talaga sa puso kung ba't ka uma-attend. Hindi mo na ginagawa yun para kay Lord. Ginagawa mo na yun para sa religion. Para hindi ka mapahiya kay pastor. Para hindi ka makapahiya dun sa mga tao nakakita sa'yo na hindi na uma-attend si sister Hindi na uma-attend si brother. Attend na nga ako. Nakakahiya. Ganun ba yung purpose ng pag-church? Hindi, di ba? Kaya mas importante yung family. Church ka nga ng church. Yung asawa mo naman, hindi mo naaalagaan. Anong kwenta? That's your first ministry. Yung bahay nyo. Church ka nga ng church. Ang gulo naman ng bahay nyo, hindi nyo nalilinis. Yung mga anak nyo, hindi nyo naman naaalagaan. Hindi nyo natuturuan ng tungkol kay Kristo. Walang sense. That's why your first ministry is your family. Yung sinasabi dito. Basahin natin Ulitin natin. Tingnan nyo. But I want you to realize that the head of every man is Christ, and the head of the woman is man. So, si Christ daw, tapos, yung woman, head niya yung man. Tapos, si Christ daw yung head ng man. So, nasa taas si Christ, man, tapos woman. And the head of Christ is God. So, si God, si Christ, si man, si woman. So,
Si God, si Christ, si church, si man. Intindihan niyo ba ako? Wala naman si church doon. Kasi yung church mismo tayo. Yung pag-attend mo doon sa building, ugalian lang na yun, mga Kristiyano. Actually, yung pagsasama-sama, yung Sabbath day, nung unang panahon sa mga Hebrew, yung kanilang pagsasama-sama, yung gathering nila, hindi yun same sa ginagawa natin sa church. Hindi. Sila ay nagsasama-sama, nagtitipon-tipon, nag-uusap-usap sila, palakasan, pinag-uusapan nila all throughout the day yung salita ng Diyos. At kung paano nila paplanuhin na ma-share pa sa iba. Hindi ikaw pag attend mo doon, nagmamadali ka pa eh. Manonood ako sini, yung oras, nakabili na akong ticket eh. Hindi mo na tinatapos yung service. Mali na, di ba? So ayokong lumayo, pero gusto kong maintindihan nyo itong pinag-uusapan natin. Intindihan? Okay, so dito naman, sabi dito, yung children daw, obey your parents in everything, for this pleases the Lord. Fathers, mga tatay, do not embitter your children or they will become discouraged. Paano nga ba mananampalataya yung mga anak nyo kung kayo mismo nakikitaan na hindi naman kayo nananampalataya? They will be discouraged. You cannot encourage them to have faith sa Diyos na pinanampalatayanan mo kung di mo naman napapakita. Kung di mo naman sila napapalaki ng maayos. Ang sabi sa Bible, paluin yung bata. Hindi bugbugin. Hindi alipinin. Hindi tadyakan. Paluin. Ibig sabihin, pag sinabing palo, may pagkatutuba, hindi may pagkapuot. Pag sinipa mo yung bata, matatandaan niya na yun eh. Pag binatukan mo yun, matatandaan niya na yun. Pero yung palo, yung, di ba meron, alam mo kung saan mo papaluin. Lalayo ako. Pero this is the pattern. Before that, wives submit, husbands love, children obey, fathers nurture. God's pattern. Ito yung genealogy, yung ano tawag doon, pastor? Hierarchy, sorry, ng family. God, Christ, husband, wife, children. So hindi pwedeng yung children yung mag-lead, dapat tatay. Kung ikaw, nililid ka ng anak mo, dad, dapat ganito yung gawin natin dito sa pamilya natin. Ibig sabihin lang nun, hindi ka maayos na tatay. Hindi mo sila nalilid. Pero you can get their suggestion. Pero dapat ikaw yung magde-decide. Kung maganda yung suggestion, let's do it. Ikaw dapat yung tatay. Parang company yan eh. Ikaw yung CEO and president, tapos vice president yung asawa mo, tapos the rest puro board of directors, yung mga anak nyo. Kung meron kang ampon, kung meron kang pamangking pinatira sa'yo, part sila nung mga anak mo. Okay? So, dapat parang ganun yung dating. So, dapat, again parang kumpanya. Ang kumpanya, kung kaya nilang mag-meeting every week as board of directors, ginagawa nila. Kailan mo ginagawa yon? Anong pinag-uusapan doon? Di ba? Anong pinag-uusapan doon? So, kung kumpanya, pinag-uusapan, paano kikita? Paano lalago yung kumpanya? Ito, ang pinag-uusapan, paano lalago yung pamilya natin? Hindi dadami, kundi magiging maayos. You must have weekly at least meetings with your wife and your children. Lalo na pag nagkaroon na sila ng isipan. You train them. Tapos ang pinag-uusapan nyo, Bible. Bilang lalaki, dapat ikaw nagli-lead. Huwag mong hayaang si pastor kasi dapat ikaw yung pastor ng pamilya mo. That's why you need to read the Bible and know the Bible. Yun yung sinasabi ko kanina. That man na hindi okay na mag-isa ay yung lalaking alam yung salita. Nakalagay yun doon. Basahin nyo na lang sa Genesis 2. Okay? So, medyo mahirap ba to? Actually, medyo mahirap to in a way na para bang hindi natin nakaugalian. Pero, long run, it is very beneficial for us.
Kasi katulad ng tinuturo ko lagi, yung Bible, hindi yan sinulat para pagbawalan ka sa gusto mong gawing mali. You are free to do anything, but there's always a consequences. The good thing, pag sinunod mo yung Bible, sabi dun sa Joshua 1:8, pag binasa nyo yun, always keep the law in your lips, always meditate it day and night so that you are careful to do everything written in it. Para masunod mo daw, para nang sa ganon, you will be prosperous and successful. Sobrang beneficial for us. Para bang sobrang ano na nga nito, convenient. Tapos ayaw pa natin sundin, gusto pa natin mag-imbento. Sino ba yung author ng marriage? Sino ba yung author ng family? Sino ba gumawa niyan? Sino nag-imbento niyan? Ang Diyos. Doon sa Genesis 2, binasa natin, no, siya yung unang nagkasal. Hindi yung pare, hindi yung pastor, hindi si mayor. Siya yung unang nagkasal. Kinasal niya si Adam and Eve. Siya yung author ng marriage. That's why, if you want to know about marriage, you ask Him. And the answer is in the Bible. Ito yung tinuturo natin ngayon. So, when order is broken, dysfunction rules. Dysfunction means pagkasira ng normal, abnormal na paggana. No, gumagana na yung pamilya nyo ng abnormal, hindi na dapat yun yung nangyayari. Yung asawa na yung nasusunod, yung lalaki na yung nagsasubmit. Yung anak mo ng panganay yung leader ng bahay. Dysfunction. Mahirap nga naman kasing sumunod sa tatay na hindi rin magandang ehemplo. Kaya mga lalaki, I challenge you. Ha? Hindi ko naman sinasabing maging authoritative kayo or dominant kayo masyado sa bahay na, ako dapat masusunod dito. Hindi ganon. Kundi dapat nakikita sa inyo yung pagiging leader. Mamaya, madidiscuss natin. Ito na. Where there is no order, there can be no peace. Kaya magulo yung bahay nyo. Laging nag-aaway, laging may sigawan. So, point number 2. The principle of covenant leadership in the home. Ito na, mga lalaki, para sa inyo to. Pwede rin sa babae. Okay? Husbands represent Christ with sacrificial leadership. Wives, ano daw kayo? At sa lalaki, sacrificial leadership. Kailangan nagsasakripisyo. Kahit na ikamatay nyo, gagawin mo. Para sa asawa mo at sa mga anak mo. Kaya nga protector tayo. Part yun. Pag may pumasok na magnanakaw, hindi, ikaw pa yung unang titili. Okay lang siguro kung sa ipis, di ba? Kasi ako pag may lumipad na ipis, ako yung unang tumatakbo. Siguro yung anak ko pupulutin pa no? Ako talaga, takot ako doon. Pero pag may magnanakaw na pumasok dito, o kaya may tangkang papatay, kahit 10 pa yan. Madami kami dito, lagpas kami 10 eh. So, wives, represent the church with joyful respect. Pero ito yung sinasabi ko pag ikaw lalaki ka, tunay na lalaki, kahit na hindi ka marunong makipag-away, pag may danger sa family mo, lumalakas ka eh. Di ba? Pag tumakbo yung lalaki, hindi yung tunay. My husband's lover yun. The children represent the fruit of covenant alignment. Wow. Okay. Joshua 24:15. Sabi dito, but if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourselves this day whom you will serve. Sino yung gusto mong paglingkuran? Whether the gods of your ancestors serve beyond the Euphrates or the gods of the Amorites in whose land you are living. But as for me and my household, dapat ito yung pinapangatawanan nyo, di ba? Dapat ito rin yung sinasabi ninyo. Kapares na sinabi ni Joshua,
But for me and my household, we will serve the true Lord. Hindi kung sino-sinong Diyos. Hindi yung idol nyo, hindi yung K-pop dancer, hindi mga politician na nagbibigay sa inyo ng pera. Lalo-lalo na hindi yung mga pastor, di ba? Mababait yung mga pastor eh. Minsan yung mga babae nangangarap, sana pastor na lang inasawa ko eh. You encourage your husband. Magpastor ka na kaya. So, dapat ganyan ka din sumigaw. But as for me, and my household, we will serve the Lord. Amen? A principle. Headship is not dictatorship. It is responsibility for spiritual atmosphere. Anong ibig sabihin ko dyan? Yung pagiging ulo ng tahanan ay hindi tungkol sa pamumuno na may pang-aabuso o pagkamalupit. Katulad ng sinasabi ko kanina. Kundi tungkol sa pananagutan na tiyakin na ang pamilya ay lumalakad sa tamang direksyon sa harapan ng Diyos. Point number 3. Tatapos na po ako. Practical application for a Christ-centered home. Prayer together. Families that pray together, stay together. Di ba? Lagi natin yan naririnig. Spiritual alignment. So, bilang magulang, ikaw bilang lalaki, you lead your wife. Ikaw mag-initiate. Sakit na ito, natatamaan ako dito Ikaw dapat mag-initiate to pray. Ganon din sa inyong mag-asawa, dapat kayo nag-initiate to pray sa inyong pamilya. Para bang ginagawa nyo na yung ginagawa sa church. Yung bahay nyo para na siyang church building. Ginagawa nyo na yung ginagawa sa ganon, kumakanta. Sabay-sabay tayong kanta kay Lord, di ba? Ganon. Ito yun. To nurture the family. Ito yung tama. Ano tuturo mo? Kalokohan? Kabastusan? Ano ba dapat na tinuturo natin? Gusto natin makatulong sa pagbabago? We need to do this. Gawin natin, hindi naman masyadong religious yung family, kundi citizen ng kingdom ng Diyos. Itinuturo kung ano yung batas na nasa Biblia. Kasi ang sinusunod natin, unang-una, hindi yung Constitution ng Pilipinas ng 1987, kundi yung Biblia. Mas mahalaga yung Biblia. Pag yung Constitution ng Pilipinas binago, tapos yung pag-abort ng bata, tapos yung pagdi-divorce ay pinayagan na, tayong mga mananampalataya, mananatili tayong nakapisan dun sa paniniwala sa batas ng Biblia. Hindi tayo susunod. Dapat ganun. Dapat number 1 yung sinasabi ng Diyos kaysa sinasabi ng gobyerno. Naintindihan? It must be like that. So, sacrificial service. Love is expressed by serving one another. Sabi dito sa Philippians 2:3-4, do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourselves. Mas mahalaga, yung iba dapat kaysa sa sarili mo, may pakumbabaan, humble, not looking to your own interests, but each of you to the interests of the others. Dapat ganyan. So, anong kailangan na asawa ko? Hindi naman ako naalagaan yan Ganyan di ba? Bawi-bawi. Pag hindi ka naalagaan ng asawa mo, ganun ka rin, hindi mo na rin siya papansinin. Kaya habang tumatagal, nagiging manhid na yung puso nyo. Hindi nyo na nagagawa ng tama yung pagiging asawa mo. Kasi, nagtatampo siya, tampo ka na rin. Lagi na lang, ginagawa ko naman tama, nagtatampo na naman siya. Tampo na rin ako, ganun na lang, hindi na lang pansinan dito sa bahay. O hindi nga kayo magkahiwalay, pero parang divorce na yung pakiramdam sa bahay. Sabihin ng mga anak niyo, mama at papa natin, parang hindi na mag-asawa. O, yun yung kakalakihan nila. Pagdating ng panahon, ganun din gagawin nila sa mga asawa nila. The same. Yun yung nakita nilang,
ehemplo sa bahay. Raising children in order. Children obey, fathers instruct, not provoke. Sabi dyan, Ephesians 6, 1-4. Sorry, umaba tuloy ako. Okay lang, tuloy ko? Sabi dyan, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise, so that it may go well with you and that you may enjoy long life on the earth. Papahabain daw yung buhay nyo kung susundin nyo ang inyong mga magulang. Fathers, do not exasperate your children. Ayan nga, provoking. Instead, bring them up in the training and instruction of the Lord. O, di ba? Kayo yung inatasan, mga tatay, na magturo sa inyong mga anak. Anong itinuturo nyo? Yun yung tanong. So, ngayon, the challenge is you start teaching them kung ano yung instruction ng Diyos. You better start reading your Bible. Principle. Your children will not do what you say. They will do what you demonstrate. Kaya nung naintindihan ko to, talagang nag-aral na ako ng Biblia eh. Point number 4. Hindi ko sinasabing mas magaling ako sa inyo ha. I just want to clarify. Mas maaga lang sigurong namulat yung isipan ko na dapat tumutok ako sa pag-aaral ng Biblia kaysa pag-aaral ng libro ni Robert Kiyosaki. Di ba? Kaysa pagbabasa ng mga libro tungkol sa kung ano-anong patungkol sa tagumpay. Mas dapat pinagtutuunan ko ng pansin yung pagbabasa ng Biblia. Kasi reader ako eh. Ang dami kong binasang libro. Hindi ko na alam kung gaano kadami. Hindi ko naman natapos lahat. Hindi. Pero mas maganda na unahin mong basahin, intindihin at alamin kung ano yung nakasulat sa Biblia. Kasi yun yung magtuturo sa'yo ng tama. Diyan din may establish yung total wealth, yung ultimate wealth. Ano yun? Yung kayamanan na hindi lang pera, panglahatan. Kaninong cellphone yun? Paparapol natin. Nabiro lang. Okay, so, point number 4, principle of generational impact. Legacy is not what you leave for people or for them. It is what you leave in them. Kung ano yung tinatanim mo, kung ano yung itinuturo mo sa kanila, yan yung tunay na legacy. Hindi kung ano yung iniwan mo. Mas mahalaga ang pagbabagong na idudulot sa buhay ng tao kaysa sa material na yaman na iiwan mo. Ang dami mo nga iniwang pera, material na bagay sa mga anak mo. Ang dami mo nga pamana, pero hindi mo na ipamana yung salita ng Diyos. Sayang. Mapapariwara rin yung buhay nila. Your home today is shaping nations tomorrow. Gusto natin susunod na henerasyon ng mga leader dyan nakaupo sa Senado at sa Congress, mga matitino. Dapat turuan natin yung mga anak natin, taas sa atin. Balang araw, magiging ganun sila at maayos na mga leader. Diba? Ikaw din, kung maging leader ng bansa, di ayusin mo yung sarili mo. Mag-start kang mag-aral ng Bible. Kasi yung king nung unang panahon, sabi sa Bible, yung king nung unang panahon, sinusulat nila from cover to cover, yung Torah, yung salita ng Diyos, sinusulat nila sa panibagong papel para lang makabisado nila. Tapos tsaka sila ilalagay bilang hari. Para alam nila yung salita ng Diyos, kasi yun yung constitution nila nung unang panahon. Naintindihan? Kung gusto mo maging maayos na leader, righteous governance, sinisigawin ng mga tao, they don't know the Bible. They don't know the law of God. And they want righteous governance. What kind of righteous governance? Your own principles? Your own standard of being righteous? Oh no. Magkakamali pa rin yung tao. Kung hindi mo alam, yung nakasulat sa Biblia, kahit na
sobrang galing mo pa ngayon. Pag binigyan ka ng 32 billion na project, baka hindi ka tumanggi. Tapos sabihin sa'yo, mga 20 to 30% lang mapupunta sa'yo dyan. Compute natin. Tingnan natin. Baka okay naman yan. 32 billion times 20% na lang. Worst comes to, 10% na lang natin. Di ba? 10%. Yan. Meron tayong 3.2 billion pesos. Pwede na. Palag-palag na tayo. Kaya hindi ka pwedeng magmagaling. Hindi mo pwedeng sabihin mas magaling ka kaysa sa kanila. Mahirap. I can say, hindi ko pwedeng sabihin na mas magaling ako kaysa sa kanila. Pero the Bible tells us what to do. The Lord's wisdom, yun yung magiging tamang paraan kung paano mo ililid yung bansa. Huwag ka maniwala sa sinasabi mo, maniwala ka sa sinasabi ng Diyos. Sa mga idea mo sa leadership, yung mga binabasa mo kay Napoleon Hill, etc., bababa kung sino ba yan. Diba? 48 laws of power nung binasa mo, no? Tapos hindi mo naman binasa yung Bible. Sobrang dami mga alam principle, worldly principle, mga inimbento ng tao, paano mag-lead. Pero hindi mo alam yung Biblia. Kaya nga yung pamilya mo, mahirap i-lead. Parang sobrang hirap. Bakit? Kasi yung panuntunan mo sa pagpapamilya, sa pag-aasawa, ay napanood mo lang sa TV. That's the reason. Kala mo telenovela yung buhay niyo. Big idea. Sorry. Principle. Saan na ba ako? Kingdom families raise kingdom leaders. Wow, kita mo? The future of society is trapped in the present structure of the family. Ano to pang-open para makita nyo na ano bang kulang na nangyayari sa gobyerno natin, sa society na meron tayo. Tayo! Wala tayong ginagawang aksyon. Hindi para mag-rally dyan. Simulan mo sa bahay nyo. Simulan mo maging maayos na asawa, maging maayos na ama, maging maayos na asawang babae, at maging maayos na ina. Mababago natin yung bansa. A Christ-centered home is not built on culture, money, and feelings, but on kingdom principles. What is these principles? The Bible. Closing. Challenge ba yan? Yan. In Christ at the center of your marriage, your parenting, your daily life, is Christ at the center of your marriage, your parenting, your daily life, or is He just a guest you visit every Sunday? Ano ba siya sa buhay mo? Si Kristo ba yung dahilan kung bakit mo ginagawa yung pagiging asawa mo, pagiging magulang mo, o sa pang-araw-araw mong ginagawa? O para lang siyang bisita sa bahay nyo na kinakausap mo lang siya every Sunday? Ano doon? You answer it. Closing. The greatest success in life is not what you achieve, but what you transfer. So for me, kung ano ituturo mo sa mga anak mo, yun yung pinaka-the best. Hindi ko naman sinasabing huwag kayong mag-iwan ng material na bagay o kayamanan sa mga anak ninyo. Sinasabi rin naman sa Bible yan. Kailangan yung mag-iwan. Pero, pinaka-the best ay maturuan nyo sila ng salita ng Diyos. Kasi yun yung magdadala sa kanila ng hindi sila mapahamak. Okay? So, husbands, be the priest, be the pastor of your home. Wives, be the nurturer of the Spirit in your house. Children, honor the covenant of your parents. Families, build altars, not just houses. Okay? Create legacies, not just lifestyle.
Dami nyo ang sasakyan. Sorry. Puro luxurious pa. Pero anong tinuro mo sa mga anak mo? Declaration. Can you speak these words? 1, 2, 3, go. As for me and my house, we will serve the Lord. Yan yung sinabi ni Joshua. Amen? So, call to action, build your home in Christ or on Christ, because if the foundation is kingdom, the generation will be unshakable. Palakpakan natin ang Diyos. So, I hope you learn. This is the final chapter ng ating series ng Ephesians 5. Hindi ko alam kung ano yung magiging series natin next month. I-announce ko na lang sa GC. Kasi pumipili pa ako pang October. So, series yun. Four topics ulit yun na mapatatalakay natin yung mga bagay-bagay tungkol sa marriage, sa relationship. Okay? May natutunan ba kayo? Meron kayong maiuwi? Sige. Wag yung mga andyan ha. Lesson lang iuwi nyo ha. Wag rin yung pagkain. Pwede kong pakain yan sa iba. So, question. Sorry, umaba Nag-enjoy ako eh. Sana nag-enjoy din kayo. Question. May question ba? Wala? 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 Questions? Wala. So, kung wala, next week, siguro October, pag-usapan natin yung origin ng marriage. Mas palilimin pa natin. Ba't nagkakaroon ng kasal? Bakit natin ginagawa yon? Meron tayong series ng marriage nung, I think, July yata yun. Nag-series tayo ng marriage. Or June. June or July. Tapos nung August, divorce. Tama ba? Ngayong September ay Ephesians 5. Tinalakay natin yung Ephesians 5. Next month, subukan nating talakayin yung origin of marriage. Pag-usapan talaga natin ng buo. Paano nangyari marriage at ano yung purpose nun? Kasi napaka-importanting maintindihan natin, no? Kung ano ba yung reason ng marriage. Pag-usapan natin yun. Kasi baka akala natin tungkol lang sa kasiyahan eh. Yun kasi napapanood natin sa TV. Pero hindi talaga yun yung reason ng marriage. Kaya mahihirapan kayo maka-cope up. At mahirapan kayong mamuhay na sa kalagayan ng akala nyong yun yung dahilan kung bakit kayo nag-asawa. Hindi lang yan para maging masaya kayo. Actually, it's a sacrificial covenant. No? Kung inasawa mo yung asawa mo, ano lang to, intro, para ibigay mo kung ano yung para sa kanya. Hindi kunin yung para sa iyo, hindi ganoon. It's the same, it's the other way around. Magkaiba. Yung pag-intindi ng mundo sa marriage ay magkaiba sa pagkaintindi at sinasabi ng Biblia sa atin. Sacrificial 'yon. Walang sayo. Lahat sa asawa mo. Okay? So, if interested kayo doon, malalaman ninyo paano nagsimula, bakit kinakasal, bakit nakasuot ng puti, yun yung pag-uusapan natin. Bakit may belo, bakit may tali, bakit may ring, para saan yung mga bagay na yun? Pag-usapan natin yun, biblical. Paano nagsimula? Para meron kayo idea. Okay? Maganda yun. So, if none, wala nang question, so thank you sa inyong oras at God bless.